namin kayong makita. Si Jesus Christ dito nga nakapira sa akin. Nung siya kabintag interpret, at daduma nga interpret kit daduma literal, daduma kit simbolikal. So di babae kit haang nga literal nga babae, kahit na sa uwen, uray dahil ito'y sarong ginto, din literal. Ay di babae ka no, nakaigim iti sarong ginto. Tikarga di sarong ginto, puno ng kasuklam-suklam. Sa makatuwid, iti karga di jay sarong ginto, aji kopa. First time dito ta, di ba? Aji kopa, napunpun mo kanu ijay iti kasuklam-suklam. Anya dadi jay kasuklam-suklam. Proverbs chapter 6:16. Ayan. May anim na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon. Oo. 7 ang mga kasuklam-suklam sa kanya. Ije sarong ginto, kalabsat, na ikin di babae, puno ka nung kasuklam-suklam. Ije sarong ginto. Sa mga tuwid, ang kasuklam-suklam ayon sa Biblia at interpretasyon ni Biblia, irugen, may anim na bagay na pinagtatanim ng Panginoon. Oo, 7 na mga kasuklam-suklam sa Kanya. Ano yun? Ano yung kasuklam-suklam? Mga palalong mata. Sinungaling na dila. At mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Diyan kung magpatay ngawan, basbasong diyan tao. Ikaw magdipitos. Bawal yun eh. Di ba yung buntes? Magpa-abort. Masama yun. Then pagpwede patayin, tanapan na kinan jay talong jakalding. Tadabason na. Kaysa di jay pitos nga awan basbason na king kapatayin. Kasuklam-suklam. Walang salang dugo. Puso na kumakatha ng mga masasamang akala. Ada gipagpagarok ka ti maysa nga banat nga di mo sure no paypay so di pang panunutin para kanya na. Kasuklam-suklam yon. Mga paa na matulin sa pagtatakbo sa kasamaan. Napartak ka nga garamit ti kinadakes ket nabanayat ka nga garamit ti naimbag kasuklam-suklam yon. Tuloy mo. Sinungaling na saksi. Ajay mga kasaba nga naibagbagat iti nagpayso, wenno ti jay mang panpaniknik kasyak ni kastoy sa pataak nakita talagay sunat tinangala di babuyo. Pero ululbod, sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan at ang mga ang naghahasik ng pagtatalo. Oregan diya gidalon-dalon iti pag-aapaan, chismosa ti kahit nga suwen. Sa gitna ng magkakapatid. Ano pa? Anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama. Abay, mawatan tayo, tikarga di kay Saro, mga gawang masama. Mayat ka? Naalala nyo, Jeff, puntos ko? Actually ka man di Revelation, chapter 17, verse 4. Adi babae, nakaigim iti kopa. Kiti karga di kopa, adi kopa. Nakaigim kay kopa, di ba? Dantay kasalanan, dantay, Santa Sena. Nakaigim ti kopa, ti karga di kopa, kasuklam-suklam ka no. Ulitin tayo. At nararamtan ng babae ng kulay ube. Ang simbolo ng babae, pwedeng church. Kulay ube. Yun ang ibig sabihin. Hindi babae literal. Hindi literal na babae ito. Kundi, ang sumisimbolo sa babae dito sa Revelation ay church. Isang sekta. Iglesia. Grupo. Hindi lang iglesia nga may sa sekta.
Kasi ako mga Teachers of the Living God, may salita. Methodist, kasi ay sekta. Ang sumisimbolo sa babae, sekta. Yung babae may kulay ube at ng pula. Ito yung kulay ube at pula. Ito yung kulay ube nung kayo kumakit, mahal ito eh. Ang natigay kulay ube nga muna kayo nga nangina. Nara, di ba? Nakakita kayo Nara nga violet eh? Nakakita ako. Green. At hindi talaga han pa yun, no? Nakakita talaga violet nga kayo. Nga Nara. Hindi ubi nga. Awan tatan, na makakita ka siya yun. Pero, dito ay han na kayo. Kahit ko lang ang ipakita nga, di kayo, nukulay ubi ko, ano kayo kumanangina. Mamahalin din. Mamahali, pula. Lord, ipag-basang napaknang. May isa pa, nahihiyasan daw yung babae ng ginto. Kaya kaso napaknang din yung iglesia. No kabilang din, no organization din dahil, sekta, mayaman. Mayaman nga sekta. Ito yung babae. Nahihiyasan ng ginto. O nakakita kayo ito kapilihan nga po, nakatadug yung ginto na. Tapos nagmamayat, design na. Catholic. Cathedral. Si LG, kita nyo mga rugmet. Binugbog dati kayo tayo. Cathedral. At mga mahahalagang bato. Kung may mahalagang bato, ito'y kabilihan kayo eh. Mga perlas. Yeah. Yung babae daw nasa kanyang kamay ay may isang sarong ginto puno ng mga kasuklam-suklam. Sa mga tuwid, yung sarong ginto napunpuno ka ng kasuklam-suklam. Kahit na nga sawin, open orang nga alamidin na. Ang saro kakabsat, iti kayat na nga sawin ti saro, basahin tayo. Agsanta sa'yo na tayo. Yung bakat dito itin eh, pero mayat na ulit-ulitik eh. Ijay 1 Corinthians chapter 11 verse 24. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagpuputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagpuputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon. Na sinasabi dun sa saro, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y magsisiinom. Saan? Sa laman ng saro. Hindi naman yung saro ang inumin mo eh. Yung laman niya naman eh. Di ba? Ulitin kayo. Pag namawakan kayo. At gayon din naman, hinawakan ang saro. Yung saro, yung sartin lagi eh. Baso. Pagkatapos na makahapon, dinalpas na nga. Na sinasabi, ang sarong ito, kung ano na, saro. Ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y magsisiinom. Saan? Sa laman ng saro. Na pag-aalaala sa akin. Ano yung laman ng bagong tipan? Aral, di ba? Tama yung sinabi. Aral. Sursuro. Doktrina. Yun yung laman ng saro ng Diyos. Pero yung nabasa natin dun sa Revelation, saro ng demonyo yun. Kasi ang laman niya, puro kasuklam-suklam. Ibig sabihin, may dalawang saro sa Biblia. Saro ng Panginoon at saka saro ng demonyo. Yung saro ng
lexicon nyo puno ng kasuklam-suklam. Nabasa natin yung kasuklam-suklam. Pero, iti kahit nga sa hindi kayo saro kakabsat, tipan. Iti sabali nga sa titipan, utos. Bylaws, iti Pilipinas, Constitution of Bylaws, kunada. Nakaikan iti batas. Pero di batas na, daytoy, kasuklam-suklam. Nagmayat ko mga bilantada kay, pero dahil ito pang, ano kami dito para pang pastor At saka yung malalalim na sa, May mga kasuklam-suklam na aral itong babae. Yung aral niya, yung laman ng kanyang konstitusyon, yung bylaws niya, mga kasuklam-suklam, marami kasuklam-suklam doon. May pagsamba sa Diyos-Diyosan na aral, marami. Kagabsat, huwag sukimat ka. Dapat manitin ka din sa po. Mamati ka doon. Okay, amuin tayo. Sino dito babae? O, di naman tayo, Jesaron, ha? Iba pa ka dyan, Revelation. Sino yung babae? Sino yun? Ituloy mo basahin. Chapter 4, chapter 17. Chapter 17, verse, chapter 17, verse 5. Nalpas na yung 4 5. At sa kanyang noo, yung babae, ay nakasulat ang isang pangalan. Yung pangalan niya, Hiwaga, dakilang Babylonia, ina ng mga patutot, at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Siya daw yung mother of harlot, kung nada in English. Ina ng mga patutot. At ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Tuloy mo. At nakita ko ang babae na lasing. Maliban dun sa mga identity yung babae, ito pa, yung babae daw lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. At nang aking makita siya, sabi ni Juan, nang gilalas ako ng malaking pangilalas. Tumigil tayo to. Yung babae lasing sa dugo ng mga banal. Sa makatuwid, hindi siya lasing sa dugo ng masasama. Lasing lang sa dugo ng mga banal. Pinagtritripan niya yung mga banal. Pati yung mga martir ni Jesus. Lasing kahit mga suwel, mamamatay, pumapatay ka ng DJ banal. At hindi lang banal. Pinagkakasala pa ito sa lahat ng mga pinatay sa lupa. Okay. Ituloy mo, Jay. Chapter 18. Mapakaman chapter 18, verse 24. Chapter 18, verse 24. Mahaba yan At nasumpungan sa kanya yung babae ang dugo ng mga propeta at ng mga banal at ng lahat ng mga pinatay sa lupa. Yung babae, pinagkakasala, maliban sa nakikiapit siya, pinagkakasala pa sa lahat ng mga pinatay ng mga propeta, pati yung mga banal, at lahat ng mga pinatay sa lupa. Sino ito? Hindi si LG ito. Kasi hindi naman mamamatay tao si LG Yun yung identity ng babae. Kakabsat. Yun unig punto na ito. Pahapyaw lang. Ang menta yun niya di babae. Mateo 23, 27. Yan, di 23. Hindi ba? Apurado ka.
Hindi ito siya. Ang dingit ka nga nalayin ka sa tatisayang dito may kapyo. 20 ko nang ngamin away, 20 ko na ano mauawakan. Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, 20 ko na 20. mga mapagpaimbabaw. Bakit? Sapagkat tulad kayo sa mga libingan pinaputi. Abay, pagpapintasin da, dahil libingan kasi lang siya. Kasi kung kaarid, ganito yung pariseyo. Na may anyong mga maganda sa labas. Datapwat, sa loob, ay puno ng mga buto ng mga patay na tao. At lahat ng karumal-dumal. Ganun in-example ni Kristo yung ugali ng mga pariseyo. Ito pariseyo, iti grupo da, when no, religion da, tinagal na Judaismo o Judaism. Sila yung namumuno, sila yung mga pare ng Judaism. Sabi ko ano niya. Kakabsat. Ti panangi describe ni Kristo kadakwada kaslanitso nga napintas nga kitkitain tanatay lesan at apay bulbulaklak na pero di unikit buto puno ng mga mabaho. Tuloy mo. Gayon din naman kayo sa labas. O kitain, yung banganod ko gaya. Ay nangag-aanyong matuwid sa mga tao. Nagpapakita parang banal sa harap ng mga tao. Eh yung mga pariseyo kasi kung may pakita at itigdubado da, napipintas. Nag-aanyong matuwid sa mga tao, datapwat sa loob ay puno kayo ng pagpapaimbabaw at ng katampalasanan. Tuloy mo. Sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Bakit? Sapagkat itinatayo ninyo, alin? Ang mga libingan ng mga propeta. Ano ginagawa? At inyong ginagayakan ang mga libingan ng mga matutuwid. At the religion, nga mapanaarko-arkusan bagay banal nga tattao idinunana. Kasalakuman ni Pedro. Simple. Simple. Banal yun. Arkusan da. Pero awan pay Pedro, hindi pa namin ti-skriba. Kasi, ada pala nga personal ni Pedro, hindi. Kaya arkusan da, dahil niya libingan ng mga propeta, da Isaiah, da Jeremiah, arkusan da. Ngayon, iti mang mangyari ng tata, adamit mga arkos, iti larawan, dahil banal na tattao, arkusan da. Ganon ang ginagawa, yung mga pariseyo at mga eskriba. Itikit-kitain tayo dito, ibirukin tayo no sino di babae. Tuloy mo. At sinasabi ninyo, dahil eskriba, kung, dinggin nyo na lang yung kamabsa, at sinasabi ninyo, kung kami, kung dahil eskriba, pariseyo, kung kami sana, ang nangabubuhay, ng mga kaarawan ng aming mga magulang. Abay, dananang da. Disi hindi kami nangaramay nila sa dugo ng mga propeta. Yung iskrib at mga pariseyo, tatay nila yung pumatay doon sa mga propeta. Naalala yung Adal na? Ulit ko. Ulit mo. Yan ang verse. Kahit pa papansin ka kayo na laing. Dahil ito ipagpagal ni Kristo nga iskrib at mga pariseyo, kunkunada, at sinasabi ninyo kung kami sana ang nangabubuhay ng karawan ng aming mga magulang, ito. Ang kumabasa, hindi kami nangangaramay nila sa dugo ng mga propeta. Sa mga tuwid, yung tatay ng mga pariseyo, sila yung pumatay sa mga propeta. Tuloy mo. Kaya, kuna ni Kristo, kayo'y nangagpapatotoo sa inyong sarili.
na ano? Na kayo'y mga anak niyaong mga nagsipatay ng mga propeta. Tandaan nyo tibigrukin tayo sino di babae nga pinagkakasala nga pumatay ka na hindi propeta at mga banal, pati martir ni Jesus. Sino yun? Itata, ada ito, tudo ni Kristo dito nga pumatay ka na hindi propeta. Sino da? Dagi ka no tatang ti Pariseo. Amo yung tinagkapuan, adal ka ti history, ti Bible history, tinagkapuan, dagito'y royal blood nga Pariseo, naggapuday ti Babylonia. The old Babylon, di lumang Babylonia. Yung Babylonia, nagmula-mula doon sa salitang Babel. Yung itinayo ni Nimrod, yung Tower of Babel. Si Nimrod ang kauna-unahang naging hari ng Babylonia o Babel, na naging unang Diyos ng mga tao. Doon nagsimula yung mga paganismong tradisyon, paganismong aral doon sa Babylonia. So, iso nga mother of Pharaoh. At aging gana nga na pa, naging ayanti arari, ang gana ayanti pagarian ni Nabucodonosor, yun yung tinatawag na Babylonia. Old Babylon. Ayan. Kaya, dagito'y Pariseo, no adalim iti Bible history, nagkaputi laing da, ijay Babylonia. Jay silid da, nagkapu ijay Babylonia. Chains. Pati yung mga estilo nila, yung mga talino, nagkapu ijay. Ngayon, kahit nga sabihin, hindi literal nga tatanda, hindi jay laing da, Susuro. sursuro da, nagkapuy jay, ramot iti Babylonia. Na-adapt. Amin eh. Na-adapt da. Kasi spiritual titong tayo hindi physical na kamag-anak eh. Spiritual. Kasalakan niya tayo, ang tayo kakabsat, ti physical, ngayon spiritually at kakabsat tayo. Ore Kalinga kayo, ore Ilocano Ganun ang punto ko dito. Tuloy tayo. 30 ko. Okay, kita nyo na punuin nga ninyo. Kanino? Sa mga iskribat pa rin sa iyo. Ano yon? Ang takalan, nino? Ng iyong mga magulang. Habang may takalan, mayroon pong may tidada nga dapat nga punuin nga ninyo. Ang ganda nito kung malmalinte lang kumadeto, nakamay-mayat dito. At natidad ito naganak ti Pariseo nga hanpay na tayo nga banal. Kasi maaari nagkakatay damitin. Kita hanggang nagpas nga napatay amin nga banal kasi ado banal eh. Kaya po na ni Kristo, kada giti Pariseo nga ang anak da, punuin nga ninyo kahit nga so ituloy yo. No ang nag-aramid na giti nga nanang da nga pungat patay, ituloy yo tado pa iti banal. Okay, ituloy mo. Kayong mga ahas, kayong mga lahi ng mga ulupong, abay, lahi sila ng mga ulupong. Lahi. So, galit na galit ka. Paano mga wala kayo sa kahatulan sa impyerno? Kunada, mali ka pa nagisurok. Pipilitin ko niya pala yung Biblia, tibas-basahin eh. Hindi naman ako nagpekwento lang. At kada kayong kakabsat mo pati yung tunawana nga mali pa nagisuro. Paano makakawala kayo sa kahatulan sa impyerno? Tuloy mo. Kaya, kuno ni Kristo, narito. Ano yan? Sinusugo ko sa inyo. Sino? Yung mga propeta. Bakit? At mga pantas na lalaki. At mga eskriba. Iba yung eskriba na nabasa tayo kanina. Eskriba kami tingnan na sa mga kita-kita. Makamu iti linte. At yung eskriba na magpatano ito dari eskriba ni Kristo. Ang mga iba sa kanila ay kunana iyong
papatayin at ipapako sa krus. At ang mga iba sa kanila ay iyong hahampasin sa inyong mga sinagoga. At sila inyong pag-uusigin sa bayan-bayan. Agbasa ka lang history, maamwam. Hindi ni Kristo, kunana susubuin ko sa inyo, kunana, ang mga propeta at ang mga pantas na papatayin din ninyo, kunana. Pagpanaw kasi ni Kristo, kunana, iti sakta nga pa nga to, kunana ni Kristo, in kayo, kunana, iti suamin na lubong. Ikasabayot Ebanghelyo, nagsugo si Kristo ng mga alagad. Pero kunana, wag muna kayong pupunta, hintayin nyo muna ang banal na Espiritu Santo, and then mangrugi kayo dyan Jerusalem. Malawak yung puntahan ng mga alagad. Pero, nakahula na, papatayin din ninyo kung ni Kristo kada iskriba. Iso nga dagito yung alagad, nagkakatay da sa pamamagitan ng hirap ng kamay ng mga ng Babylonia. So ito verse 34, the verse 34. Ay, sa mga tigaw mga. Okay. Apostol. Ito mo. Apostol. Ha? The verse 34, di mawata ko dyan, apostol, dahil dyan, iskriba, matutukuhin na dyan. Well, apostol lagi dahil. Kaya na to. Sa bari. Upang mabubo sa inyo ang lahat na matuwid na dugo na nabuhos sa ibabaw ng lupa. Di ba yung Revelation kanina ay pinagkakasala sa mga pinatay na propeta, mga banal, mga martir ni Jesus, at lahat ng mga namatay sa lupa. Pinagkakasala. I-unit mo ulit ang verse. Upang mabubo sa inyo. Kanino? Doon sa Babylonia. Kasi yun yung Babylonia eh. Ay, ibig sabihin ng Babylonia, yung aral, yung turo ng Babylonia. Ang lahat ng matuwid na dugo na nabuhos sa ibabaw ng lupa. Buhat sa dugo ng matuwid na si Abel. Apay, ganay, di panawin ni Adan. Hanggang sa dugo ni Zacarias, na anak ni Barakyas, na pinatay ninyo sa pagitan ng santuaryo at dambana. Si Zacarias kasi ay pinatay ng mga eskriba yun eh, mga pariseyo eh. Pati nga si Kristo pinatay na eh. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na ito ay darating sa lahing ito. 37. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusuko sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw, sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ay ayaw kayo. Lahat na sinugo ng Diyos doon sa Israel para maligtas ang Israel, pinatay nila. Doon sa Jerusalem, pinatay nila. Pati si Kristo, kahuli-huli ang sugo, pinatay din nila. Sa makatuwid, ang nung nasyon ko titugtuduna di jay Babylonia, Israel. No grupo ng mga Judaism. Kakabsan. Iso nga, agad di pagpagang at Israel kit chosen nation, hindi. Pero itata, naging masama ang Jerusalem. Napakasama ang Israel. Punong-puno sila ng tradisyon, punong-puno sila ng mga kasuklam-suklam sa ngayon Pero ti panagkita ti tao, banal. Lumatanda nyo kung nanakit dadya babae, nag-aan yung banal, pero sa loob, parang nitso.
Ang tingin ng tao dun sa Israel, napakabanal. Banal na syudad. Banal na nation. Lahat ng mga pastor, ako lang yata yung hindi nagsasabi nun ngayon. Ha? Lahat ng mga pastor, sinasabi nila, bayang banal. Banal daw yun. Tama noon. Pero ngayon, haanin. Babasahin tayo. Igenti, Galatia 4:22 yata. Galatia 4:22. Sapagkat nasusulat, ano yan? Na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak. Sino? Ang isa'y sa aliping babae. At ang isa'y sa babaeng malaya. Yung babaeng alipin, si Agar. Ay, iba na naman ito. Gayon man, ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman. Ngunit ang anak sa babaeng malaya ay ayon sa pamamagitan ng pangako. Ang mga bagay na ito ay may lamang talihada, sapagkat ang mga babaeng ito ay dalawang tipan. Ang simbolo yung dalawang asawa ni Abraham, sumisimbolo sa dalawang tipan. Sino yung asawa niya? Ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, yun po yung lumang tipan, na nanganganak ng mga anak sa pagkalipin, na ito'y si Agar. Yung Agar kasi, di kay iti kabit ni Abraham. Sumisimbolo kin ni Agar, iti Israel. Yung lumang tipan. Masusunod ang damit lang kakabsa. Yun ang problema kayo, ang tanong po doon. Pa, tanong matudukan na sa sarong na letan mo, leader mo, mali yan na. Magaling pala. Ang Agar ng ito ay bundok ng Sinai sa Arabia. Ijay Israel deta. At ito'y katulad ng Jerusalem ngayon. Sapagkat ito'y nasa pagkaalipin na, o lumakasalanan na, kasama ng kanyang mga anak. Isungahanin nga ba ng Israel? Punong-puno ng kasalanan, kasuklam-suklam. Kakabsa. Iti panawin ni Juan, isuna iti tutudwin ti Biblia nga Babylonia. Pumapatay sa mga banal. Pero nung napansin nyo, di binasa tatay, at dapat ka mag-anak dahi ijay. Ngayon, agbasa ka ti history, maamam no sinuti ka mag-anak da. Dagi niya nga pariseyo. At itidog ti bado da. Pero mamamatay tao. Kakabsat din kagayam na po, no sincere kayo lang agadal talaga iti Biblia. Pero man-mano eh. Man-mano. Isong nga mapilaw ay di panawin ninyo kit walo lang tinaysalakan ti buong mundo. Idi panawin ni Lot, upat da lang. Buong city. Ito yung natapinoko, man mga tatinteresado. Di talaga sincere. Ngunit ang Jerusalem nasa itaas ay malaya na siyang ina natin. Ang nanay natin, yung Jerusalem sa langit. Siya yung nanganak sa atin. Kakabsat? Sino sa lutsot? Apa yung katadoy ni nanay mong damo buteng? At dami dyan susulay. Ano nila ba? Yun na ni nanay ko. Sige, sa lutsot yung malangin eh. Pimples niya. Damang-damang eh. Correct, nanay mong dabala. Sige. Ti maawanak ngay dita pastor dita
data ni Parisio kung skriba. Maawatak nga ore, alin gana kada gito'y kada nabatbati ng kaputusan da. Sumapas pasamak mo. Ato Kasi karon magtungal garod na naiugas ijay sarod jay babae. Paso ni kardana ijay. Ure ka rin ito al daw, maawatak nga at tatrabaho day ka nga arami. Gapo ijay sa iti amayo pinapatay dagat iti propeta kumana kahit nga sa ulo nga na ti maudi nga kapututan adala ta mga arami kapututan iti diablo ita tati sa sudod yung manuwanagan din balang datay na panahon ni Kastoy na Pulano ita taan nga panahon sa iyan ng dokta yung eskwela ko madahito yung kalawsat. Taal-taw, inaldaw-aldaw, eskwela. Mahawakan tayo mga lahi. Pero kada Domingo lang kami eh. Kahit nung kada Domingo, kahit na sa nalipatan yung tumanin. Hindi mapagdudugtong. Gusto di ko nakpat na kasano matuldukan na nga saron no ang mo diya adal nga ba. Mali. Tama di pagpagamnay. At basta bisa sa sudod anya nga rog na panahon ti adda tayo data no anya nga no panahon ni Kristo uno panahon pa lang ni Panawin ni Kristo ngay. Juan. Panawin ni Kristo tayo. Hindi panawin ni Juan. Awan panawin ni Juan. Panawin ni Kristo. Datayo panawin ni Kristo. Ulitin nga niya, verse 34, Ate Matthew 23. Hindi panawin ni Juan. Tagarog anya nga ta iti nadagdagsen iti timpo na gila propeta Nagrigat ka ta. nga magigarot ta uwan magigarot ta anya nga ta nadagdagsen iti iti panusa ito sa iti ker iti do sa iti masakbayan dapat iti nakatuloy na dahi ta nga Tidusa na. Tidusa dagiti may tapog yung impyerno. Pare-parehas. Hindi amin impyerno. Pare-parehas. Kaya lang, ipagdudumaan tayo lang, agdudumaan tayo iti pakakukuman. Kita nyo iti, kuna na iti John chapter 12 verse 48. John chapter 12 verse 48. John chapter 12 verse 48. Ang nagtatakwil sa akin ay hindi tumatanggap sa aking mga pananalita. Kanino pananalita? Si Kristo. Ay mayroong isang hahatol sa Kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa Kanya hahatol sa huling araw. Yung salita ni Kristo, dahil panahon tayo ni Kristo, yung salita ni Kristo na napapakinggan mo, yun yung hahatol sa iyo sa kahatulan. Ngayon, hindi panawin ni David propeta, panawin ni Moises, ay di salita nga, sinalita ni Moises, isumit pa ka o kumanda. Awan kasansalian tayo di salita ni Moises. Maalam di puntos ko. Parang panahon. Dahil iti panahon ni Moises, na amin nga nagbiyak, iti panawin ni Moises, diyan kautusan ni Moises, isusurutin na. Yung magkala tamang sumusurot di yung papa. Yun ang mali. Di ba natatsa, dagat lang. Well, okay. Diyan panawin ni Kristo naman, amin nga nagbiyak, iti panawin ni Kristo, ang dapat nilang sundin, susurun ni Kristo. Panawin ni Nue, panawin lang tayo ni Nue. Awang karamramanan tayo, panawin ni Kristo kasi ang damit-damit eh. Di ba yung hahatol ay yung mga salitang napakinggan nila na hindi nila sinunod? Ang timit ng nabig ni Nue. Tila ka mo tayo na isurti tabing siya kasi nila lang agaramit kita, pastrikin na lang. Agpaano. Haming na batas niya para kada tayo. Itata, Hebreo, basahin, Hebreo 1:1. Tapos na maala tayo, diyan panapanawin. Hebreo 1:1. Hebreo 1:1, partak. Ala, jay, ada yung katang, jay, baba. At ini, pura na may kabesan ti nagat ti Biblia. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, sila Adan hanggang kay Noe, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan,
sa pamamagitan ng mga propeta, sila Moises. O di napanahon. Panahon ni maupunta ni panahon ni panahon ni Moises, adi batas ni Moises ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak, si Kristo. Panahon tayumit ni Kristo. Igantin, Acts chapter 13:39. Yeah. Sa pamamagitan niya si Kristo, ang bawat nananampalataya ay aariing ganap sa lahat ng mga bagay. Nasa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Kahit anong sunod doon sa kautusan ni Moises, hindi ka maliligtas doon dahil hindi mo yung panahon ni Kristo tayo. Kaya, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ito again, bawat nananampalataya ay aariing ganap, maliligtas ka sa pamamagitan sa aral ni Kristo. Sa lahat ng mga bagay. Nasa mga ito, hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Kristo. Kaya, iba-ibang panahon yan. Ngayon din problema, at dadamit na tariling na kasjay. Ang kubaso lang yan. Kasi, hindi ko kasto marunong pa. So, yan na lang hindi Old Testament. Pagtitipunin Dapat na yung New Testament lang tiyadal ka. pwede mit niya agala kay yung Old Testament kas ilustrasyon. Kasi lang na, Ninue, nagaramit ti daong kahit na salakan namin niya tao. Kakabsat king gagayin, ni Kristo ti pinakadaong. Mapantay amin kini Kristo, tatlo may salakan tayo. Kasi lakadanoy, disimrit na niya daong. Ganon. Pwede yung ganon. Aramatin nga, illustration. Pero nung paggagampurin, ato kasi aggagampurin. Iso nga ti tao maulaw, kuna ni Pablo. Ije 1 Timothy chapter 4 verse 1. Adot mayaw awan apay, gaputi aral ng demonyo. Ano yung aral ng demonyo? 1 Timothy chapter 4 verse 1. 1 Timothy chapter 4 verse 1. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, tatati panahon ito yun huling panahon ito ang iba'y magsisitalikod. Aba nakahula. Adudat talikod. So nga kayo na maglaw, magkikiktot mo, tatalikod, dadamong umay, ang talikod. Hanggang yun lang ang nagpapatunay na totoo ang Biblia. Ano yung baga, no sino diyag talikod? Pero magtalikod ka, si kadijay. Bakit sila magtalikod? Ano yung pagtalikuran nila? Sa pananampalataya. Apay, at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat. Naging espiritu, naging aramid niya makahikayat kanya na. Makayayo jerit na na. At sa mga aral, kanino? Ng mga demonyo. Ano ba yung aral ng demonyo? Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hinirohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga na, ito yung aral ng demonyo, na ipinagbabawal ang pag-aasawa. May isang agal ti demonyo, iparit na ti agasawa. Nakakita kayo ti kasya yan? Bawal mag-asawa. Hindi, ada grupo nga kasya, bawal agasawa. Nagiging pastor, bawal. Nagiging mga ngaral, bawal agasawa. Apa, tatlo mag-asawa ado. Isang kung ano nung Robin of Tekit, nakita kit, nabuntis met, kuna na.
Bawal ang asawa. Kanyada. Ano yung pare? Pero isusuro damit ni panag-asawa. Pero kanyada lang, bawal. Yan. Na ipinagbabawal ang pag-aasawa. Anapay? At ipinapuutos na lumayo sa mga lamang kati. Yung karne. Dadakasta eh. Nga grupo, ibawal dati karne. Lalo no Biyernes Santo, bawal eh. Alam, kitang-kita, nung kumadalar gamista, kitang-kita ko talaga yung bagatibig niya eh. Narigat lang eh, sila kanya. Iparit natin karne. Itawag daw kay Biyernes Santo, bawal. Mayroon din reliyon, bawal ang baboy. Panahon ni Moises kasi, bawal ang baboy, bawal ang talangka, bawal ang hito, bawal ang hipon. Bawal yung Old Testament niya men. Bawal ang baboy. Ada reliyon, sumusurot na pala kadagiday. Mali. No, alam mo yung mga doktrina, mali. Pero nung talaga madinta mo kaya, din ka na. Okay lang, kasabi ni Sister Presi, madina tibabol. Pero maganda yun. Hindi masama yun, kasi hindi naman utos sa kanya yun eh. Pero kung iniuutos, mali. Parang ano yan eh, parang tithes yan eh. Kapag iniuutos yung tithes, obligado, bawal yun. Pero nung kahit yung ang tithes, kahit yung talaga mabendisyonan, maya, pero hindi utos. Yun ang ipinaglalaban ko. Okay, kita pala mapagkat. Na nilalang, ituloy mo, Rugen. Na ipinagbabawal ang pag-asawa at ipinag-uutos na lumayo sa lamangkati. Na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pasasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Namang katikit kami yan. Karne. Ayan. Yun yung aral ng demonyo. Ito naman. Aduti, mayaw awan, gaputa at aral ng demonyo. Adupay aral ti demonyo. Yakla kahit ni buksina. Okay. 85. Laksin ti jay, at isusurot ti demonyo nga aral, at dapay, ti tataw ti birbirukin da, 2 Timothy chapter 4 verse 4, kita man. 2 Timothy chapter 4 verse 4. Nagmayat di Bible ni nanay mong siguro dito. Ilocano. 2 Timothy chapter 4 verse 3. Makatingting. Sapagkat darating ang panahon Titiisin. na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Handa may turanin, di jay susuro ni Kristo. Kundi, pagkakaroon nila ng kati, ng tainga. Kasi lang magdingdingig dan di kinapudno. So ano, dagsaw di kinapudno. Tayong! Hindi pa nagsasunod data. May kati sa kanilang tenga. Sa katotohanan. Isuhan ka na kithanap ko na masaksak tanong na kasi eh. Amok eh. Amok eh. Mamasbasak eh. Kaya nga naniniwala ko, ito na yung panahon eh na masama eh. Huling panahon eh. Kita ko handa nga ikas kaso. Ibisin Biblia si muli namin munda. Pwede mo buludik na eh. Imadan sa microphone mo. Sige ba basahin tayo. Kadasin na ano. Dumtento ti tiempo adi ipangag dagiti tattao ipugno panursuro. Niyan surutin danto dagiti taridagay da ket agurunong danto iti adu maestro mangibaga kadakwada iti pagayayat da Buludik na eh. adingdingge. Takay ko nga gudwa eh. Ito yung bati Biblia nga putol-putol ng tinapay eh. Kahit ko nga putol-putol eh. Ano yan? Kanana dito ito yung verse 3. Dumten ti tiempo
Adi ipangag dagiti tattao ti pudno a panursuro. Apay. Ngem surutin danto dagiti tarigagay da. Ay, kaya daw. Ibig sabihin, ang tarigagay na po Diyos. Ket, kita nyo, ket agurnong danto iti adu a maestro, amang ibaga kadakwada ti pagay ayak da ading dinggen. Ito'y termino na dito sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katilang tainga ay magsisipagbunton sila ng kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. No, anya DJ, Kaya daw. pagkugustuhan ka dinggit DJ, mga kasabang ka DJ, yun, ayaw nila yung ajay magpupngar, ayaw nila yung may suro, itiputput ko nga susuro, ti kaya da inuulbod. Dagitay, napintas kami nga raramitin dagitay, ritual lang una kasi lang nakapapati yun kapudno-pudno DJ, no, dahil ritual nga mararami. O, ag may sa atin kung kapsat, agigintay amin ti kandela. Di ba? Kaya sila ritual mo ka? No, dahil ritual ko ma. Gigitan tayo mangguyod. Kasi lang nakapapati, dahil ritual nga rami. Dapat kita ang visual. Ang birong dati kasjay nga manursuro, dagitay ma-enjoy da iti pintas ti programa. Adun kasi natatao, dito magayat da. Pero no dito talaga aral ti Biblian, makatiyo ka nilang tenga. Rumor da, pumanaw da, palangasaban kasjay. At, ay timan, ingato. Nasayaan amin ang pinarswati Diyos. Apa yung sabalit to? Awan ti dakes no lakit no maawat abuyugen ti panagyaman. So ba dita? Ano sabalit ti pakaon? So me. At ihiwalay sa katotohanan. Apa yung sabalit ti paninanin mo da? Dita mo iti. 2 Timothy siguro ayun mo ay first. Itong ibinasa mo tao, Nagbaliktad, ajay pa. Nagbaliktad. Ayan. Verse 4, ayun yung binasa ko yung verse 4 eh. Ako, maulaw ito. Idyan danto adenggen tipudno. Ket mayaw awan danto kadagiti parbo asar sarita. Ang buwasang sarili. Hindi ka bakti. Yan. At ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at ang mga ibaling Sakat ka. sa katha. Mas kaya is istorya. Para parbo asar sarita kaysa di jay kinapudno, ibaling day jay katha. Masakit ka. Itinangunik pwede ta kakabsat kit mapanda jay history no i-level up tayo kuma mas nga aramaten da jay history nga pangpatunay kaysa di jay Biblia at kasta history ti gamit da para patunayan yung kanilang sekta, ibaling nila yung kanilang kaisipan pananampalataya sa katha kasi no history naman katha may consider nga katha kasi yung mga history kakabsat bagamat nangyari man, hindi buong katotohanan yon. May mga kasinungalingan sa history. Google. Tinanggal yung nakakahiya. Parang eulogy. Parang eulogy. Di ba no, eulogy? Kasi panay na sa ati, bagamat may bagaji kinadakis na. Ganon ang history. No, istorya, nagiging banbanag nga kwahan na iraman di kwa. Iso nga, narigat nga, mamati ka, nga nalaing iti history. Ti Biblia kit talaga ibagana, madiman tinhaan. Kakabsat. Okay. Ano pa yung awanan? So, napantay yung ijay. Namon tayo, DJ Saro, pero napantay yung ijay kaya?
Ano na yung di sa araw kinukwento yun? Kasi titer-trace mo dito, di babae. No? Well, di Napunta babae. ng Babylon dyan. So, di niya babae, ti sursuro na. So, iti sursuro da iti Babylon niya. Kaya't na ngasawen, hala nga tumatarget ti may isang reliyon. Hala nga may isang reliyon ti tatargetin na. Although, at ay magbagana nga may isang reliyon nga naging ina ng mga patutot. Sa mga tuwid, may mga maraming patutot, mayroon silang nanay. Ang tinutukoy ko yung nanay. Babylon. Ngayon, maliban sa nanay, may mga patutot pa, yung mga maliliit na sekta. Iso niya ibagbaga mo, nga sabasabali nit isursuro na. At dada sekta, naka-adapt de sursuro de jay nanay da. Imakar da lang itinagan, ngayon imakar da, jay sursuro na, isumit laeng awan tinagdumana. Awan nagdumana. Matintayo jeep kasi. Ajay titje ka na ala na dyan, tinang pausok kakabsat iti Santa Cena, Suda. na-adapted at duma. Okay, aramitin tayo kakabsat, bilin eh. May isa na kay darumak tap tumapapanawa, ngem aramide, tap mawala kong kunayo. Ha? Aramide, madamdaman, inanay mo dati pagkwae, paghosi. Haka mga basong na eh. Alikan. Tanggap, pinakabago. Ilalawag mo man jay kahit na nga sa uwan namin iti Santa Cena abay nga napakit-unay nga aramidin at paganikit ni Kristo. Namunta yun, wait na, damdaman data. Namunta yun nga jay kopa, Adegyum na nga kasuklam-suklam. ti kargana, so ada kopa ti Diyos, ada kopa iti demonyo. Iti papainom na apulis ka datayo kopa na. Mani Cristo. Ang nga jay kopa Di demonyo. ti demonyo. Namunta yun, dagi jay adal ti demonyo, ada dagi jay grupo, ang isuro iti kwa, napasa tayo, adu pa, yakat adong yung dagi laeng. And then, amo tayo mitten, ano yung kopa ti Diyos? Ti kopa nga absat, Di maawat, makita niya identity na, identity na, isingin na. Niya ti mamata. di maawat at iti ko pa iti ba na ang daw. Naselan na ito. Kanya basta ininom karain na awan ti kay iskan na. Nabayag mo mo At na umuulig na kayat na nga sa uwan ni Apo Lisa. Okay, mamante, damdaman. Gusto na? Niya diya sa utsod ni Mano. Madamdaman na, pwede na tatapik na kasi. Ada po pa, ida sa puto eh. Niya diya sa utsod tatay ni Mano nga. Nalipatan mo? Ang pastor, kung malipatan, nagsabi, baklay, taging gano'n siguro patay ko. Oo. Diba ba mo na? Hindi, sa lusod ko siya, kasi ko lang, anya tinagagsin nga kwa, iti pa ng adal mo anya nagagagsin di baso nga, di papapata.